Mapagpalang araw po, dito po tayo sa Street Eskinita. Ano ba pangalan niya ito? Simone Street. Yan. Tapos lulusot ka ron sa Taumbakan. Sama natin si Brother Marlon. Nakaupo parang doon, Upon doon. Ayan si Sister. Ayun pa si Sister. Yan. Alam niyo po yung pangangaral. Unang-una, hindi po bawal kung kalsada man yan. Ang bawal, kung mangaral ka sa sementeryo, walang tao. Kasi sabi ni Jesus, puntahan nyo ang tao. So, ibig sabihin, pag may tao, ang maganda pa sa Biblia, sabi ni Jesus, sa isa o dalawa, tatlo, dahil sa aking pangalan, ako'y nasa gitna ninyo. Tatlo na sila eh. So it means, pag nagba-Bible study na po tayo, kasama natin ang ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Pray tayo. Salamat, Panginoong Diyos. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat nakikinig ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito sa Biblia, kung ating babasahin dito sa Hebreo, ang sabi rito, ganito. Hebreo 1:1. Meron po tayong hawak na Biblia, New Testament lang. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang parahan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito po yung tinatawag na mga Old Testament prophet. Nagsalita po ang Diyos doon sa iba't ibang panahon. Bawat propeta po doon, may kanya-kanya silang panahon. Yan po yung sinasabi ng Hebreo 1:1. Pero sa verse 2, ang nakalagay dito, ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa panahong Kristiyano po, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Tignan po natin ang anak kung ano ang sinabi niya. Wala pong iba kundi si Jesus. Dito po sa 1:12:49-50, ganito po ang mababasa. Mismo ang Panginoong Yesus po ang nagsalita. 1:12:49-50. Ano po, babasahin ko. Sapagkat hindi ako nagsalita ng ganang sarili ko lamang. Sabi ni Jesus ito kundi ang aking Ama nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Tama yung nakasulat sa Hebreo 1:2. Ulitin nga natin yung Hebreo 1:2. Yung uno, sabi niya, sa iba't ibang panahon nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno, sa mga propeta. Pero pagdating na po sa bagong tipan, ang sabi niya, nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya tagapagsalita po ng Diyos, mga propeta sa lumang tipan, sila Moises, propeta yan. At ibang mga propeta pa. Sa bagong tipan, si Jesus. Dito ko uno-uno ng Hebreo. Nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yun. Sino ba yung anak ng Diyos sa Biblia? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya mismo ang Panginoong Yesus sabi niya, hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko.
hindi galing para sa kanya, kundi sang galing ang salita ni Jesus. Ang sabi niya, sapagkat hindi ako nagsasalita na sa ganang sa sarili ko lamang, kundi ang Ama nagsugo sa akin nang siyang nagutos kung ano ang sasabihin at ipapahayag. Ngayon, may kasunod po ito. May kasunod. Sabi sa verse 50, tingnan nyo tapos tsaka nyo tingnan ang sarili nyo. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Maliwanag salita ang ating Panginoong Yesus sa panahon natin, panahong Kristyanismo. Ngayon, pag naniwala po tayo sa Kanya, maliwanag ang sabi ni Jesus, may buhay na walang hanggan ka, kaibigan. Sipin mo, maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Hindi na po kailangan dito marami kang pera, marami kang naipon, o nagpaganda ka lalaki, nagpaganda kang babae, hindi na. Yung maniwala ka lang, sabi sa Biblia. Ngayon, kapag hindi ka naniwala, meron bang konsekwensya? Meron siyempre. Yun ang nakakatakot, kaibigan. Yun ang nakakatakot. Tingnan natin dito sa 1. 3:16. Ganito ang mababasa natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus upang ang sumampalataya sa Kanya, yung sumampalataya maniwala sa Kanya, kay Jesus, ay, ano nakalagay? Ay hindi mapapahamak. So, ibig sabihin, mayroong kapahamakan. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, bilang mga tao, tayo pong mga tao, ang gusto ng Diyos, lahat tayo makasama niya sa langit. Totoo yan. Pero sadyang darating ang panahon, meron pong taong hindi makakarating sa langit. Sino yon? Yung mga hindi naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang nakakaawa sa buhay. Sinong mga yon? Ito yung mga nakikinig na salita ng Diyos pero hindi ginagawa. Hindi sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Isipin nyo, nakikinig sila Okay, babasahin ko. Sa 1:36, ang nananalig kay Yesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Alam nyo, sa kasaysayan ng mga apostol, tanging si Judas lamang sinabihan ng ating Panginoong Yesus, Judas, buti pang hindi ka na ipinanganak. Kasi sayang lang ang buhay niya Pinagtaksilan niya ang mismong Panginoong Jesucristo. Sipin niyo, pinili na siyang apostol pero pinagtanol niya pa si Jesus. Binenta niyang 3 pirasong pilak sa panahon nila. Kaya sabi ni Jesus, buti pang hindi ka na ipinanganak. Para masabi mong totoo ang pananampalataya mo kay Jesus, may kasamang, pagsunod, kaibigan. Alam niyo, maraming mga tao ang gusto kay Jesus. Bibigyan ko yung halimbawa. Nakita niyo na ba yung mga pag January, Piyesta ng Nazareno, Piyesta ng Santo Niño. Dito po sa Tondo, Santo Niño.
Pagparada, pagmasdan ninyo ang parada. Habang magpaparada, mayroong mga nagiinuman. Nakasakay ng motor, sumasama sila sa parada. Nakita ko po yan, hindi invento yan, nakikita ko kasi taon-taon nakikita ko yan eh. Meron naman nagsasayawan, yung mga LGBT kung tawagin. Ano yon? Mga tomboy, mga bakla, nagpapalit, whatever. Aro kung makasayaw sila sa kalsada, harot na harot. Pero kasama din sila sa prosesyon. Alam nyo, hindi naman po natin sila, Ano bang tingin ba si mother ng ano, plastic na yan? hindi naman po natin sila ano bang tawag, pinupuna. Bagay. Ang masasabi ko lang po, wala po sa lugar. Oo. Wala po sa lugar. O pagsunod ba yon? Pero nandun sila. Oh. Limbawa, nabubuhay ka sa lupa. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung katawan ng tao, hindi naman mula sa nanay at tatay natin yan eh. Akala nyo ba galing sa nanay at tatay natin yan? Nang sila'y nagani mo, naging tao tayo? Hindi. Yang katawan natin yan, galing po sa Diyos yan. Kung galing sa Diyos yan, gamitin natin sa Diyos yan. Huwag natin gamitin sa masama. Ano yung masama? Yung katawan mo, ginagamit mo sa bisyo. Bisyo. Kasi yung bisyo, kay Satanas yan. Ang sabi ni Juan, o basahin natin, baka akala nyo po, baka kayo mahilig sa bisyo. Akala nyo, kung nagbibisyo kayo, okay na, hindi. Ang sabi dito ng kasulatan, si Juan, babasahin ko, sinabi ni Juan. Dito sa unang 1, chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigay ng sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan na hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ito na po, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. O yan, in the last of less. Ang mga nakakatukso sa paningin. Yan, last of the high. At ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Diyos, kundi kay sanlibutan. Ito po. Kaya, ang mga tao ako naman deboto ako eh. Wala naman tayong issue dyan kung deboto ka man o hindi. Ang tanong, totoo ka bang deboto? Yan ang ano dyan, yan ang mahirap eh. Yung sabi ko, nasa prosesyon yung mga deboto. O kung makasayo kong mga LGBT, halos kalaswahan. Nakita niyo yung mga magagandang katawan ng lalaki? Yung akala mo, macho-macho sila. Naggumigiling siya sa gitna ng kalsada. Kabastusan din po yun eh, kahalayan. At ano pa, nakikita natin dyan. Walang, kapag sinabi mong maka-Diyos ka, ang buhay mo araw-araw, talagang nakatungtong sa salita ng Diyos. Oo, mahirap, pero kung pagsisikapan mo, kaibigan, kung ihilingin mo sa Diyos na magawa mo, magagawa mo sa tulong ng Diyos. Oo, wala naman po talagang matino sa atin dito sa lupa. Sabi ng Biblia, walang matino na hindi nagkakasala.
No one righteous, not even na isa lang. Lahat po tayo nagkakasala tayo. Lahat tayo nagkakasala. So, ibig sabihin, magpapalusot ka na lang, hindi. Kaya nga po tayo narito upang magsikap po tayo sa ating buhay, mananampalataya. Alam niyo po, pagdating ng araw, yung ginawa natin, yung ginawa ng lahat, ikaw mismo, pagbabayaran mo, kaibigan. Lahat pagbabayaran mo sa Diyos. Akala nyo ba makakaligtas po tayo sa Diyos? Hindi. Wala tayong ligtas sa Diyos. Bakit ko sinabing wala tayong ligtas sa Diyos? Kasi lahat ng ginawa natin nakatala sa langit. At nakikita ng Diyos yung ginagawa mo at kanyang tinatala sa langit. Tignan muna natin yung Hebreo. Sa chapter 4, sa 13, ano nakalagay po? Walang makapagtatago sa Diyos. Oh. Maliwanag. Ibig sabihin, lahat ng ginawa mo, kaibigan, alam ng Diyos yan. Walang makapagtatago sa Diyos, sabi niya. Oh. Saan ka pupunta? Para magtago ka sa Diyos? Wala. Sapagkat itong mundo natin, ang lumikha ang Diyos, kaya wala tayong takas. Wala makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay ayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Anong ibig sabihin ng magsusulit? Magbabayad sa ating ginawa. At nakabatay yan doon sa kasulatan, doon sa libro ng Aklat sa Langit. Bawat ginagawa po natin, tinatala sa aklat ng langit. Kaya wala po talaga tayong takas. Kahit anong gawin mo, kaibigan. Yung iba, akala nila ligtas na sila. Kung dito sa lupa po, natakasan mo ang isang krimen. Pagdating po sa harap ng Diyos, yung natakasan mo yun, pagdudusahan mo yun, kaibigan. Kaya ang kasulatan po, maliwanag. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ito, ewan ko kung bisido kayo. Babasahin ko ha. Mateo. At saka nyo tignan ng sarili nyo ngayon. Chapter 28, verse 20. Anong sabi ng Panginoong Yesus? At turuan sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Sino ang tuturuan sumunod? Yung mga tao na papangaralan. Yung mga tao na papangaralan, ang sabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng utos ko. O, paano malalaman ang utos ng Diyos? Yan. Makikinig ka ng Bible study. Kasi dyan, kaya nga Bible study pag-aaral ng Biblia. Yung salita ng Diyos sa Biblia, yan ay natatalakay kapag every ganito, Bible study. Kaya yung natutunan mo sa Bible study, yun po ang ipamumuhay mo, kaibigan. Yun ang ipamumuhay mo sa iyong buhay araw-araw hanggang mamatay ka, kaibigan. Ang pagsunod po sa Diyos ay walang limitasyon hanggang malakas ka. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes 12:1, remember thy God that Creator. Habang ikaw ay sabi niya, bata pa, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo, kaibigan. Kaya pagkakataon po natin, habang malakas tayo, alalahanin natin ang ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Kasi po,
Ano mang gawin natin kaibigan, wala tayong takas pagdating ng pag-uukom ng Diyos. Salamat Panginoon Diyos sa iyong patutuo sa amin, sa iyong turo sa amin. Tulungan mo po kami na maging aware kami. Maging maingat po kami habang kami po'y nabubuhay na sana magawa namin ang ayon sa iyong kalooban. Sapagkat kung hindi po kami nakapasa, sad to say, parusa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, yan, dumami na po tayo kahit paano. Ayan. Tapos, ayan. Ayan pa. Yun. Dito po tayo sa Barangay 96. Sony, Distrito Antondo, Manila. Dito po sa Eskinita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video, sana meron kayo natutunan. Sana meron pong naiwa sa inyo. Kahit na isang talata lang. Mas maganda maiwa sa inyo 1:3:16. Kung may Biblia kayo, i-practice nyo hanggang ma-memorize nyo yan. Madali lang mo po. Sa dami ng kasulatan, ang John 3:16 o 1:3:16 ang pinakamadaling memoryahin. Bagamat mahaba ng kaunti, madaling memoryahin. Yan ang masasabi ko po sa inyo. God bless po sa inyo lahat.